Good day! Welcome back sa ating YouTube channel, Musical World Music. So ayan guys, nakikita nyo guys, obviously andyan ang SB19, ang ating mahalima. Pero ngayon guys, ang gagawa natin ng reaction is yung second single na nilabas ni Stel na Di Ko Masabi from his debut album, Room. And hindi na ako makapag-antay guys, mapakinggan ulit itong kanyang song na ito kasi sobrang ganda guys. So napakinggan ko na siya, so gagawa natin ng reaction ngayon kasama yung music video. So start na natin guys. So yeah. Lakasan natin. Nasa kwarto siya guys. Sobrang ganda ng sound na to guys, promise. Di mo lang napapansin, narito itong kaibigan mo. Di mo nahahalata, lagi kang tinititigan. Ilang taon na rin ika'y kasama sa mga pangarap ko sa habang buhay ay tayong Okay. Napansin ko kaagad guys yung tunog niya. Ito guys yung mga tinatawag na traditional OPM, yung ating kinasanayang mga tipo ng kanta, yung tunog, kahit yung lyrics niya, very traditional OPM sound yung napansin ko kaagad. And actually good decision yung ginawa ni Stel na gawin pa rin yung ganitong tunog kasi di ba medyo kilala na talaga sila globally. And naalala ko tuloy bigla si Anggun before. Sino mga nakakakilala guys kay Anggun? Nilaunch siya ng Sony Music sa US ni Tommy Mottola. And hindi siya guys pumayag na hindi lagyan ng touch ng local sound nila yung debut album niya, international release, yung kanyang self-titled Anggun. Kung napansin nyo guys, first single pa lang doon yung Snow on the Sahara, tunog iba na kaagad, parang ethnic sound yung dating, and parang may touch ng Asian and yung klase ng tunog na nirepresent ng song, yung Snow on the Sahara. And yun ang sinasabi ko guys, at least naisip pa rin ni Stel na gumawa ng song sa kanyang debut album, itong EP ito. I hope ituloy niya na to sa debut album, diba? Kasi ito parang EP. So ibig sabihin hindi pa ito guys yung official debut album niya, EP pa lang ito. So parang introduction, so parang ganon. And nakakatuwa kasi yung mga international audience, yung especially yung mga fans ng SB19 abroad, yung mga foreigner, talagang syempre sila ang mag-a-adjust. Kumbaga matututunan nilang i-embrace yung tunog local dito sa atin sa Pilipinas. Kasi di ba yung first single dito yung Room, di ba yung parang tunog may pagka Michael Jackson and Bruno Mars. Talaga yun talaga ang literal na tunog sa US and Europe. Parang ganun talaga yung tunugan. So ipinasok pa rin sila itong ganitong klaseng tunog. So nakakatuwa. So syempre pag napakinggan dito ng mga fans abroad, ng international fans, kumbaga masasanay sila sa ganitong tunog, to the point na ganito na rin yung tunugan sa ibang bansa na gawin. Kasi naalala yung BTS, di ba BTS, yung kanilang lingwahe hindi inaalis sa kanta nila. So hindi sila nag-adjust, yung mismong audience, yung mismong mga fans, di ba? And pati yung kanilang styling, fashion, di ba? Sariling kanila. So inintroduce nila yung sariling sa kanila and nagustuhan ng mga tao.
So, kaya ngayon, 'di ba, may sariling tunog. Kumbaga, na-conquered na ng Korea yung world market talaga sa larangan ng music. Kaya, kahit saan ka pumunta, globally, Europe, US, 'di ba, Africa, lahat na kilala ang BTS, ang K-pop. Kasi, literal na, kumbaga may sariling identity sa tunog, especially yung kanilang lingwahe. Hindi nila inalis sa kanila. So, yun ang gusto ko sabihin. Actually, I think parang 2 Tagalog songs ang naandito sa album na to. Nakakatawa kasi talagang tinatry nila na i-introduce talaga yung tunog natin abroad. And especially ngayon itong album ni Estelle, 'di ba? Talagang may touch talaga ng pagiging Pilipino yung especially yung mensahe ng song, makapagbagdamdamin. Very rare na ngayon kasi yung mga ganyang mga klase ng kanta na nilalabas abroad, na may mga ganyang tema, yung nilalaman ng kanta na tinatawag natin dito sa Pilipinas, makapagbagdamdamin, very emotional and yung tunog talaga very Pinoy. Ganyan naman gusto ng Pilipino, yung mga ballad, talagang boses-an talaga yung dating ng ng song. And ito yung tunog ng OPM. So, nakakatawa si Estelle. And syempre yung SB19, di ba? Sinimula ng SB19, tapos ganun din ginagawa ni Estelle. Talaga, ini-introduce talaga nila tayo globally. Yun ang gusto ko sabihin. Continue, play ulit natin. Iniiwasan lang na magtapat at magkabigla na lang ika'y mabibigla at bigla kang magbago. Kahit tagal na ako nagtitipid at What a voice! Grabe yung boses system. May naalala ko guys sa song na ito, parang may pagkakahawig kahit yung sound. Wait parang ganito yung song ni Regine sa isa sa mga soundtrack album niya before nung 2000, yung Kailangan Ko'y Ikaw. Naalala ko kasi yung tempo ng song, yung klase ng tunog guys, parang ganito. Wait, hanapin natin. Hanapin natin. By the way, ito guys si Anggun. Ito. 'Di ba kanina sabi ko, 'di ba? Ito yung kauna-unahan niyang ni-release international debut album niya na sinabi ko kanina, 'di ba, na ang tunog niya talaga hindi totally yung tunugan sa US or sa Europe na ginawa niya sa album na to. Talagang may touch na Indonesian pakinggan nyo guys itong song na ito. Diba? Nakakatawa kasi yung mga Asian artists na nagtatry talagang makonquer yung global audience sa music scene. Gusto nila talagang kumbaga i-represent pa rin yung kanilang pinanggalingan, yung tunog na mayroon sila, may halong parang may touch na local music nila. So nakakatuwa. And ngayon, hanapin natin yung sinasabi kong katunog ng song ni Regine dito sa Kailangan Ko Ikaw. Asa na yun? Itong sabihin mo lang.
binasa natin. Diba? Intro pa lang guys ng song, diba? Kasing tunog na. Halos parehas talaga guys. Kahit guys yung kwento ng song na ito guys, halos may pagka-similarity doon sa song ni Stell. Diba? Yung tempo, yung tunog, may pagkakawig talaga guys. By the way, isa to sa mga soundtrack ng Kailangan Ko Ikaw. OPM yung tunog. Diba? Ayan, balikan natin. Sa tingin ko din nga guys, base sa napapakinggan ko, halos parehas na yung pitch ni Stell kay Regine, di ba? So play na natin. By the way, ito pala ay gawa ni Ryan Cayabyab. Maestro Ryan Cayabyab. Kaya maririnig nyo guys yung traditional OPM na sinasabi. Yung tunog na kinalakihan natin. Taas ng boses talaga. Key change. I hope magkaroon sila ng collaboration na Regine. Sa buong iping ito guys, ito yung pinaka-favorite kong track. Diba? Makapagbagdamdamin. Ito yung kinasanayan nating tunog ng OPM na ngayon ini-introduce ni Stell sa mundo. Kumbaga, sila ang mag-a-adjust ngayon. Diba? Kasi hindi naman mahirap magustuhan itong ganitong klaseng tunog. Kasi nung panahon pa talaga guys, noong mga time nila Mariah, Whitney, diba? Mga Aretha Franklin, mga diba? Natalie Cole, diba? Mga Michael Jackson. Ito yung mga ballad na tunog nung panahon na nawala. So ngayon, syempre ang mga Pilipino kasi guys, talagang hindi na talaga yung maaalis. Hindi na sa atin mawawala yung ganyang klaseng tunog. Yung ballad, yung ganyan. So, saka yung mga mensahe ng kanta. Yan talaga ang tatak Pinoy. Na talagang hanggang sa panahon natin ngayon, ganun pa rin yung paborito nating tunog, di ba? Kasi hindi lang naman guys sa melody mo magugustuhan ng isang kanta. Doon mismo sa sinasabi ng kanta, yung kwento ng kanta. Yun. So, again, congratulations Stell kasi napakaganda nitong song mo nilabas.
Yan guys yung favorite track ko sa EP ni Stel. Pangalawa yung isa pang Tagalog. And syempre yung first single na nilabas niya. Yun ay parang tunog Bruno Mars na may halong Michael Jackson. Taas ang boses din niya dun eh. Galing. And ito guys ay gawa ni Ryan Cayabyab. Diba? I think parang gift niya ito kay Stel kasi sobrang natuwa si Ryan Cayabyab sa kanya sa yung nakaraan niyang anniversary ba yun ni Ryan Cayabyab. Yun. Isa siya sa mga highlights ng show na yun. Yung talagang agaw eksena doon si Stel, talagang wow. And kahit yung mga veteranang mga OPM legends na pa-react talaga kay Stel. Nakaka-proud kasi talaga, ang galing ni Stel. And sana parating humble and parating lang mababa ang hindi masyadong hindi yumabang kasi syempre iyan ang magdadala sa'yo sa tagumpay, yung mayroon kang mababang loob kagaya ni Sarah, diba? Sarah G, napakabait. Literal naman si Stel, napakabait, diba? And napaka down to earth. So yun, kaya tingnan nyo naman ang success, diba, ng SB19. Halos lahat naman sila. So yun lang guys. I hope ilabas niya mismo yung full debut album na. And sa paglabas niya ng debut album talaga guys, isama niya na si Regine, mag-collab sila o kaya mag-collab din sila ni Jed Madela kasi yung mga katimbre ng boses niya. So sana. So yun lang guys, thank you for watching. And mamaya baka gawa pa ako ng isa pang reaction video, yung isa pang Tagalog na song niya, yung kalalabas lang kanina ng music video. So thank you guys for watching, and don't forget to like and subscribe please, and always be kind. God bless us guys.